sa mga kapwa niya artista, sa mga industriya tungkol kay Auntie Gloria. Ako naman po, the past days, ganun po yung ano. So ako po yung una yatang relative na magsasalita. So, Auntie Gloria, ngayon po tatanungin niyo kung sino po ako. Ako po ang pamangkin. Ang tatay ni Auntie Gloria at lola ko, na mami ng mami ko, ay magkapatid. So, nagtataka po kayo kung bakit hindi po ako mistisa, medyo maitim-itim. So, nandun po ako sa Galia side. Alam niyo naman po na half American sa Auntie Gloria. Kami po yung medyo the darker side of Auntie Gloria. So, ako po ay lumaki sa Mabini, Pangasinan, kung saan pinanganak ang tatay ni Auntie Gloria. So, marami ng papuri na ginawa ng mga kapwa-artista. Then I will talk naman ang mga bagay kung sino naman siya bilang pinsan ng nanay ko at mga uncles ko at aunties ko na nasa Amerika ngayon, at bilang pamangkin na pamangkin at pamangkin ng mga nakasama ko dito ang mga kapatid ko. So, I would really describe her as kind and generous, calm and composed. She has a deep sense of spirituality, napakamadasali, humble and true to her roots. Kind and generous. Yan po, para sa aming pamilya, sa pinsan niya, sa nanay ko. Sobra pong generous si Auntie Gloria. Sobra po siyang mapait. Siya po ang naging sandalan ng nanay ko. Siguro kung wala siya, hindi po kami nakapag-aral. At medyo maganda-ganda ang buhay ngayon. Galing po kami sa probinsya, sa pagnanais ng nanay ko na mapaaral kami sa private school at saka magagandang eskwelahan dito sa Maynila. Kahit hindi niya kaya, dinala kami dito. Since wala kami masyadong kamag-anak dito, maraming beses na naging sandalan namin si Auntie Gloria. Pag wala po kami tuition o kinakapos ang nanay ko, tatakbo po siya kay Auntie Gloria. Hindi marahil alam ni Marites to, pero without questions asked. Magkano? Hindi niya sasabihin. Kung kailan, walang collateral, wala po lahat. Any amount na sasabihin mo sa kanya. Para sa pag-aaral namin, ibibigay niya po lahat. So, maraming beses sinasabi ng nanay ko na bayaran na kita, Globa. Palagi niya sinasabi, pag kailangan mo, huwag mo munang ibigay. Gamitin mo muna para sa mga anak mo. So, then, isa po yan sa So, imagine, magmula high school po ako hanggang kolehiyo. Ganun ang support niya. Pag nangangailangan po kami, nandun. Binabayaran ng nanay ko palagi. Palaging sabi niya, sige, tabi mo muna. Nabayaran naman lahat kasi tinanong pang nanay ko, mami, nabayaran mo pa lahat. Nabayaran daw naman lahat. So, second po, sinagip ni Auntie Gloria ang buhay ng aking kapatid na nandito ngayon. So, there was a time na tumawag ang seminaryo at sinabi ng mami ko, Glo, wala akong panggaw. Tapos, agad pinusundo kay Kuya Mario, si Giovanni. Tapos, dinala po sa St. Luke's. So, natuwa si Auntie Gloria dahil andyan. Pero umiyak siya nung nakita niya na nasa suite ang aking kapatid at may exclusive nurse pa. Iyak na siya. Ay, iyak na yon ay kung saan siya kukuha ng pambayad. Okay, so, and then Auntie Glo told her, tinawagin niya, Glo, hindi ko talaga kaya to. Alam mo naman yung buhay ko yung nagpapaaral ako. Sinabi niya, huwag mo nang isipin, asikasuhin mo ang iyong anak at ako na ang bahala. Okay, pero kahit pa paano, trinay pa rin ng mami ko na bayaran yun. Kasi kinita naman ang dad ko at nagkaroon naman siya sa komisyon sa real estate. So, tinanggap na rin ni Auntie Gloria pero hindi siya naniningi or whatever. So, ngayon po yan ang, kumbaga, ang laking impact sa aking kapatid.
yun po ay talagang hindi niya makakalimutan. At tinatry niyang best bumawi kay Auntie Gloria. So, and then, I would really also thank her kasi hindi ko makakalimutan na ginawa naman para sa akin ni Auntie Gloria when she told my mom to use her house for my whole entourage rather than spending a lot kasi our relatives didn't have a place where they could stay. She offered her house kasi noong time na yun, nasa Amerika sila. Sabi niya, gamitin mo, Iha, ang bahay. So, I had the chance to sit sa mirror niya. Pero pag tinatanong ko, mirror ito. So, prettiest among them all. Si Auntie Gloria pa rin sigurado ang isasagot niya. So, at least, naging Gloria Romero po ako na maitim na version for a while. Okay. So, and then, another thing na ginawa niya na hindi rin namin makalimutan ay nung binenta ni Auntie Gloria ang bahay niya sa White Plains. So, alam niyo naman po na part-time nagre-real estate ang mom ko para sa amin at para makapag-aral kami. So, marami pong ahente, marami pong brokers na tumawag sa kanya, mga mabibigat para ibenta. Hindi niya po siya pumayag. If you want to sell, talk to my cousin. Yun po ay ginawa niya din. Alam niya, yung komisyon na makukuha ng nanay ko ay malaking tulong para sa pag-aaral natin. Then, so, marami po talaga siyang tulong. Hindi ko na po i-mention na abutin po tayo ng umaga. So now I will proceed with how calm and how composed she is. She was. So marami pong mga insidente rin bilang pamilya nagkakaroon ng problema. One time, I was with her, I assisted her going to the province to solve medyo major yun kay Auntie Gloria. So, kami ng tita ko, medyo malakas ng boses namin. Galit na talaga kami. Talagang sumisigaw na kami. Tapos, pag Auntie Gloria, huwag mo nang gawin yan, ganito. Ano niyo po ang sinasabi? Alam mo mga, hindi ko nga maintindihan kung bakit ganyan. So, sabi ko nga, humimiw na tayo magsalita. Yung mismong concern ay napakatahimik at kalmado tayo dito nagsisigaw-sigaw. So, and then also, because my mom is close to Auntie Gloria, siya yung tipong dire-diretso minsan sa kwarto, ganun sila ka-close. And they shared some maybe secrets together. Minsan parang nagagalit ng mom ko, but Auntie Gloria remained to be calm. And oo nga natin, hindi ko nga maintindihan. Magsinta. I never saw her kasi 60 years na po ako, pero hindi ko pa talaga po siya nakita na sumigaw, naggalit, or malakas ang boses. So kasi ang mga galya po, kung maririnig nyo, kapareho ko, maingay, lakas ng boses, pero sa Auntie Gloria talaga, tahimik na tahimik. And then I was talking to my uncle this morning. Sabi ko, sino ba si Auntie Gloria sa'yo, uncle? Sabi niya, mabait na bata, tahimik lang, nag-i-smile lang. As compared to them, pag nakita niyo yung pinsan niya po sa States lahat, matadaldal po yun ang salita ng salita. Tama, Marites? So, and then, number 3, her deep sense of spirituality. Marami sigurong may hindi alam sa inyo na napaka-religyoso ni Auntie Gloria. Kung pumapasok nga kami at nagdadasal, sinasabi ni Hinday, yung kanilang maid na nagdadasal pa po siya. Kung maririnig niyo po, maraming beses na po siyang pumunta sa Manawag. Marami na rin pong dumaan sa Sobre na nanggaling sa aming bayan para tumulong sa simbahan. Siguro minsan sabi, ayoko na sabihin na yan ako kay Auntie Gloria pag sinasabi sa akin ng mga sa simbahan sa bayan namin. Pero pag sinabi ko, andun pa rin, hindi lang po maliit. Pag nakikita ko, laki naman binigay ni Auntie Gloria. So ganun po siya. Pero ang natatandaan ko na in-admire ko talaga siya nung ninakaw po ang aming Santo Niño, ang patron saint ng Mabini, Pangasinan, her town. Nung ninakaw po yon, si Auntie Gloria bumili mismo with her illness. She has a vertigo before, and then trinay niya ang best niya na umuwi para dalhin yung Santo Niño. At saka every year, pinapadalan po niya
ng damit yung Santo Niño yun. Then, lastly, how humble and she remains to be true in her roots. Alam niyo po noon, kung titignan niyo po, medyo ibang iba po itsura ko ngayon. Medyo maputi na po ako dahil sa glutathione. So, ang nanay ko po mas maitim sa akin. Kami po ay talagang mukhang probinsyana. Alam niyo po ba, hindi parang talagang ano, but you know, si Auntie Gloria, diyan po ako bilib na tingin ko minana ni Marites at ni Chris. Siya po yung pag dumarating kami sa bahay nila, nagdadala ng prutas o longganisa ng Pangasinan. Alaminos longganisa, paborito niya. At saka tapa ni Marites. So, kahit na medyo mukha kami talagang probinsyana, kahit pag may dumating po, may bisita siya, kadalasan po artista, si Tita Daisy, ang isa kong madalas. Tita Daisy, nati po ako, anak ni Nati. So, madalas ipapakilala ko yan. Pinsan ko, si Nati. Pinsan ko. And Marites was also like that. I think she was trained that way. Kasi there was a time, and we cannot remember it, it's a small thing, Marites, but we used to stay in Project 2, tapos nagparada. Sa dami ng artist nandun, Marites kept on shouting, Tita Nati! Tita Nati! Tita Nati! Yun, proud po sila. So, minsan naiisip ko, super ano kami kasi minsan po pag tumaas ka sa buhay nakakalimutan mo na yung mahihirap mong kamag-anak. Pero sa Auntie Gloria, hindi niya po ginawa yan kahit minsan sa amin. Then, number 2 po, how close we are with Auntie Gloria. Yung support niya sa amin sobrang laki. Sa lahat po ng okasyon, alam ko naman po na ang mga artista ay super busy. Ang dami. Pero pag inimbitahan po namin, sa kasal namin, sa binyag, sa mga house blessings po namin, she makes time, at she made sure na makaka-attend po siya. So, kung kami po ay nauuspital, which sadly, I was able to do it to your mom. So, kung kami po ay nauuspital, ang lolo ko, mami ko, father ko po, grabe siyang ando. Talagang bibisita siya at pupumustahin po kami. As cousins to my uncles, kailangan ma-mention ko sila uncle kasi tinawagan ako kanina si Uncle Paul as cousins to my uncle. Nagre-reside po sa Amerika yung mga yan. So pag pumupunta, pag umuwi, nagbibigay po talaga siya ng oras para mag-meet sila at mag-reunion po silang magpipinsa. So, now you know how Auntie Gloria values her family and her relatives, mahirap ka man o mayaman. So, now you know na sa camera niya, sa likod ng camera niyan, na totoong mabait ang tita ko. Hindi po siya plastic, hindi bakit ng tao. Kasi naranasan ko po nung kami ay hirap na hirap. At ganun din po sa ibang aming relatives na minsan medyo may tampo na nga siya dun eh. Pero pag tinawagan siya at humingi ng tulong, yun po ay binibigay niya. So with that, I would like to thank you, Auntie Gloria, for sharing your life, for being a blessing to us. In behalf of my relatives from States, my uncles, my aunties, some of the relatives here, we thank you and we love you. Salamat po, Auntie Gloria. Salamat, Marites.